Tamis at mapagpalang mong pangalan, Kristo Jesus. Kami nagpupuri, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa napakatamis mong presensya. Salamat sa pagkilos mo ng mainam, mahal na Panginoon. Hindi ka man namin nakikita, ngunit sapat na po para sa amin ang madamang iyong pag-ibig at kahabagan, mahal na Panginoon. Aming dalangin na iyong gabay, ang iyong patnubay. Sa aming pakikinig ng iyong mga banal na salita. Tunay na sa ganang amin, wala po kami magagawa. Anoint the words, O God. Put thy words in my mouth, leading prayer of our beloved and honorable pastor. In the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway ginagapos lahat ng demonyong balakid at lang sa aming pakikinig. Cast out right now, and by the power of darkness, in the mighty name of Jesus. Amen, 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 and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Malakas na palakpak po para sa ating mahal na Panginoong Sos. At lumalatiin po kanyang dakilat banal na pangalan. First and foremost, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect and cherish the blessed teachings, golden teachings of our parents in the Lord, dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist Wildy Strand Almeida, the interim prophet of God, the loving and also beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Love also and respect to the beloved children, whole blessed Almeida family, sa ating mga beloved ordained preachers, beloved co-workers, beloved preachers, at sa lahat po ng ating minamahal na mga mag-aawit, beloved musician, sa lahat po ng ating beloved webcast viewers around the globe na patuloy pong umaantabay at sumusubaybay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Pagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos at sa lahat po ng ating minamahal at mga ginigiliw po nating mga kapatid sa pananampalataya na narito sa dakong ito, mga minamahal ay magandang gabi na po, mga minamahal sa inyo pong lahat. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos at luwalhatiin po ang dakilat at mapagpalang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. At sa mga oras nito, mga minamahal, tayo po'y dumako sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain. Mga minamahal ang ating pong pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon, siyang pagkain po ng ating mga kaluluwa. Ito po ay napakahalaga po, mga minamahal, para sa atin na maunawaan po natin, mga minamahal, ang kahalagaan ng paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At po kayo natin po mga ballpen, ating po mga papel, ang ating mga Biblia, lalo tigit sa lahat, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic. Let not the fear conquer you. Let not fear conquer you. Huwag po nating hayaan na ang takot, mga minamahal, ay mapagtagumpayan po tayo. Sapagkat bilang Kristiyano, ang gusto ng ating mahal na Panginoon, kalooban ng ating dakilang Diyos, ay maging matapang tayong anak ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon, wala po tayong takot. Ang gusto ng Panginoon, hindi tayo maduwag sa anumang pagsubok, sa anumang problema, sa anumang hamon sa buhay na dumarating sa ating buhay, mga minamahal. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, tayo po ay maging tunay na lalaki sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Mawala po yung takot, mawala yung pagkabalisa, mawala yung pagkabagabag sa ating mga puso. Ang gusto ng mahal na Panginoon ay maging matapang tayo. Kaya ang ating pong pinag-aaral ngayon ay huwag nating hayaan na tayo po ay pagtagumpayan ng takot. Kaya hindi po, unang talata, 2 Timothy chapter 1, verse 7. From the book of 2 Timothy chapter 1, verse 7. For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Palakpakan po natin ang salita ng Diskeli po sa Tagalog. Ang ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo, Kapitulo 1, talata 7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoong si Kristo. Sabi ng Bible, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi espiritu ng kapangyarihan, espiritu ng pag-ibig at saka espiritu ng kahusayan. Yun ang ibinigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya wala pong Kristiyanong takot. Wala pong Kristiyanong duwag. Amen? Yung Kristiyanong totoo, na umaasa at buong pusong nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon, walang kinatatakutan. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Matapang.
Yung totoong Kristiyanong nagtitiwala sa ating pinakamamahal. Yan po ang turo ng ating kagalang-galang na pastor. Kapag ikaw ay puspos ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon, ikaw ay lubos na nagtitiwala sa Diyos, wala kang katatakutan. Yun po ang sinabi ng Biblia, sapagkat ang Espiritu na binigay sa atin ay hindi po Espiritu ng karuwagan. Ang ibinigay sa ating Espiritu, hindi Espiritu ng katakutan. Ang ibinigay sa ating Espiritu ng mahal na Panginoon ay Espiritu ng pag-ibig, Espiritu ng kapangyarihan, at Espiritu ng kahusayan. Kaya't maglilingkod tayo, kapag buong puso tayong nagtitiwala sa mahal na Panginoon, wala tayong takot, wala tayong pangamba. Matutulog tayong payapa, gigising tayong payapa, dahil walang takot sa ating mga puso. Amen? Dahil walang pangamba sa ating puso. Matutulog tayong payapa, gigising tayong payapa. Matutulog tayong tiwasay, gigising tayong tiwasay. Dahil walang takot sa ating mga puso. You sleep like a baby. Matutulog tayo katulad ng isang sanggol, mga minamahal. Kapag nasa iyo ang ating pinakamamahal, ikaw ay buong pusong nagtitiwala. Kaya nga po tayo binibuild up ng mahal na Panginoon. Dahil ayaw ng Diyos na mamuhay tayo sa takot. Ayaw ng mahal na Panginoon na tayo matakot sa pagsubok. Dumating man o hindi pa dumarating ang pagsubok, ang gusto ng Panginoon, huwag tayong matakot. May problema, huwag tayong matakot. May panganib, huwag matakot ang Kristiyano. May kahirapan na kinakaharap, huwag matakot ang Kristiyano. May krisis na kinakaharap, ang nais ng mahal na Panginoon maging matapang, huwag matakot ang Kristiyano. May bagyo, may lindol, may dilobyo, may epidemya, may salot na nangyayari sa ibabaw ng mundo, mababagabag ang maraming tao, mababalisa ang maraming tao. Matatakot ang maraming tao dahil wala silang Diyos. Pero ikaw na nagtitiwala sa Diyos na iyong pinaglilingkuran, amen. Payapang-payapang iyong puso dahil batid mo na tapat ang Diyos sa kanyang pangako na kailanman ay hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya ayaw ng Panginoon, dapat bilang Kristiyano, kapag tayo nagpipray, kinakast out natin yung demonyo ng takot. Dahil kapag pagtagumpayan tayo ng takot, mawawala tayo sa focus. Amen. Ano pong sabi rito? Fear is the one of the powerful weapon in the arsenal of the enemy. Yung takot daw po, yung word na arsenal, yun po yung imbakan. Ang kaaway, meron po siyang imbakan ng sandata. At ang mga sandatang ito, ginagamit ng kaaway para i-destroy tayo, puksain tayo, wasakin tayo, ma-disappoint tayo, ma-discourage tayo sa paglilingkod. Hanggang dumating po yung punto na bumitaw tayo sa ating pananampalataya. Gustong-gusto niyan po yung number one mission ng kaaway. Yung number one mission ng kaaway, ihulog ang tao sa impyerno. Ang kaluluwa ng tao, ibulid sa init ng apoy ng impyerno. At ang pangalawa niyang misyon, mga minamahal, yung mga nanampalataya sa Panginoon ay hindi makapasok ng langit. Kaya at all cost, gagawin ng kaaway ang lahat upang hindi tayo makapasok ng langit. Gagamitin niyang lahat ng kanyang mga sandata upang tayo po ay hindi magkaroon ng pagkakataon na maging tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Meron siyang imbakan ng armas. Amen. That is the arsenal of the enemy. Imbakan ng mga armas. Marami siyang sandatang ginagamit. Isa na po dyan ang takot, mga minamahal. Kaya tayo po'y nararapat na magkaroon tayo ng malalim na awareness regarding po mga minamahal sa mga takot na minsan ay lumulupig sa ating pananampalataya. Takot na minsan hindi natin ma-breakthrough ang mga pagsubok, hindi natin mapagtagumpayan ang anumang hamon sa buhay dahil nauunahan tayo mga minamahal ko ng takot. Which is, sabi ng Bible, ang binigay sa ating Espiritu ng Panginoon ay hindi Espiritu ng takot. Hindi pa nga dumarating yung bagyo. Takot na tayo. Diba? Wala pa nga ang bagyo. How much more kung dumating ang bagyo? Nauunahan tayo ng takot. Ano mga kalamidad, mga panganib na paparating, mga minamahal, babala na magaganap sa ating bansa, sa ating panahon. Ang nais lamang ng mahal na Panginoon ay huwag tayong matakot, huwag mabagabag, huwag magbalisa. Instead, tayo po'y manatiling manampalataya at umasa na meron tayong Diyos. Hindi maikli ang kanyang kamay, sabi ng Biblia, hindi nakatabo ng kanyang pandinig upang sa panahon ng ating mga pangangailangan, iuunat niya yung kanyang kanang kamay upang tayo po'y sakluluhan. Hindi tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na, siyempre, mga anak tayo ng ating mahal na Panginoon. We are God's own property. Tayo pa'y pag-aari ng Diyos. Ako, pag-aari ako ng mahal na Panginoon. Katulad din sa inyo, kayo'y pag-aari ng Diyos.
Tayo po'y silyado ng pangalan ng ating mahal na Panginoon. And because we are sealed by the mighty name of Jesus Christ, hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga tayo hanggang ngayon nandito eh. For how many long years na naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon? 10, 15, 20 taon na naglilingkod tayo sa ating mahal na Panginoon. Marami tayong mga struggles, maraming pagsubok, pero hanggang ngayon, nakatayo pa rin tayong matibay. Hindi sa ating sariling kalakasan. Ito'y dahil sa kalakasan na galing sa ating mahal na Panginoon. Hindi tayo makapag-sustain ni 1 taon. 2 taon, hindi natin kaya yan. Hindi tayo makapagpatuloy ng ganyang kahabang taon kung walang tulong ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo po'y, mga minamahal, walang hanggang nagpapaabot ng ating papuri, ng ating pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Dahil nariyan palagi ang ating mahal na Panginoon na tapat na nangako na kailanman ay hindi niya tayo iiwan. At hindi niya tayo pababayaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So wala tayong dapat katakutan. Amen? May problema ang Kristyano, huwag matakot. May pagsubok, huwag matakot. Amen? Nandiyan ang mahal na Panginoon. Hindi niya tayo iiwan. Maging ang kamatayan, dapat ay hindi natin katakutan. Amen? Sabi nga ni Apostol Pablo, for to me to live is Christ, and to die is gain. Mabuhay, tagumpay, mamatay, tagumpay. O wala tayong dapat katakutan, mabuhay tayo, salamat. O ipintulot ng mahal na Panginoon na kunin na ang ating mga buhay, sapagkat ang buhay nating ito, mga minamahal, ay palagi nating papakatandaan. Hindi ito atin. Ito'y hiram lang natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Meron pong right time, merong right season, na itinalaga ang mahal na Panginoon, itong hiram nating buhay ay kukunin ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang importante lang, mga minamahal, mamatay tayong naglilingkod sa mahal na Panginoon. Mabuhay tayong naglilingkod, mamatay tayong naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi natin dapat katakutan ng kamatayan. Dahil sabi ng Biblia, it is precious in the sight of the Lord. The death of a saint, it is precious in the sight of the Lord. Mahalaga sa paningin ng mahal na Panginoong kamatayan ng mga banal. At pagpikit natin dito sa lupa, ang ating kamatayan ay pagbukas ng pintuan doon sa langit. Amen? Amen? Kung tayo lang ang tatanungin, mas gusto natin ang langit. Dahil sa langit, wala nang pagsubok, wala nang problema. Goodbye problema, goodbye kahirapan, goodbye lahat. Amen? Maranasan natin doon ang walang katapusang kapayapaan at kagalakan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yung ilan nating mga kapatiran na kinukuha ng Panginoon, nakakarating ng langit, pagkatapos kinakausap ng mahal na Panginoon na bumalik kayo sa lupa, ayaw nang bumalik. Siyempre, nandun ka na sa langit, babalik ka pa dito sa lupa, dito sa lupa maraming pagsubok. Amen? Maraming kahirapan, maraming problema. Ano kung medyo may edad ka na, 50 anyos ka na, 60 anyos ka na, marami ka ng sakit na nararamdaman. Mas gugustuhin mo talaga ang doon na lang sa langit. Kaya pag pinababalik, ayaw nang bumalik. Siyempre, maganda na yung kanyang kalagayan eh. Pero wala siyang magagawa dahil yun ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yang sabi rito, mga minamahal, if your fear is greater than your faith, miracles is impossible to happen. Kapag ang takot mo ay mas higit sa iyong pananampalataya, merong ganun eh, no? Dapat ang pananampalataya natin higit pa, mas malaki pa sa ating takot. Pero sometimes, kapag yung fear natin ay greater sa ating faith, miracles is impossible to happen. Imposibleng mangyari yung himala, mga minamahal. At alam po ninyo, sa buhay ng isang mananampalataya, kapag walang himala, mga minamahal, ang kanyang pananampalataya ay hindi lalago. Say amen. Hindi lalago ang kanyang pananampalataya kapag walang himala. Praise the Lord. Gaya po sa atin dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, tayo po'y busog na busog sa himala. Hindi tayo katulad ng iba, mga minamahal, merong oras ng himala, merong tinig ng himala, pero puro lang oras, puro lang tinig, walang himala. Dito sa atin, mga minamahal, talagang busog na busog tayo sa himala. Start ng ating testimony portion, mga minamahal, naririnig na natin, leukemia, pinagagaling, ketong na wala ng kagalingan, incurable sicknesses na wala ng kagalingan, pero pinapagaling ng mahal na Panginoon. Mga patay, binubuhay ng Diyos. Amen? Mga bakla, binabago ng mahal na Panginoon. Dating bakla, dating tomboy, binabago ng ating mahal na Panginoon. Mga karamdaman na wala ng kagalingan, tinanggihan na ng mga doktor. Wala ng lunas, may mga taning na ang buhay.
Pero sa gawain ng ating mahal na Panginoon, pinagagaling ng ating mahal na Panginoon, tayo po ay hinubog, mga minamahal, naging matibay, naging konkreto ang ating pananampalataya dahil sa mga himala na ating naririnig. Hindi lang po yun. Ang iba nga sa atin, hindi tayo nakakumbinsi sa ating mga naririnig. Pero ang mahal na Panginoon, mabait na Diyos, siya po'y personal na kumikilos sa iyong personal na buhay. Ano pong layunin ng mahal na Panginoon upang ikaw ay lubos na magtiwala, lubos na manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Malakas po na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Totoo po yun. If your fear is greater than your faith, miracle is impossible to happen. Imposibleng may himalang mangyari. Pero dahil sa ating gawain, amen, mas greater yung ating faith kaysa sa ating mga fear, mga minamahal. Kaya makita natin, in our own personal life, meron tayong palaging testimony. At yung mga testimony natin na yun, mga minamahal, yun ang nagbibigay tibay, tatag sa ating mga pananampalataya. At inuutusan tayo ng ating kagalang-galang na pastor na yung mga patotoo natin, ingatan nating mainam. Na huwag sirain ng kaaway yung mga testimony natin. Dahil through our testimony, dyan po mga minamahal, nagiging konkreto ang ating pananampalataya, nagiging matibay, nagiging matatag ang ating mga pananampalataya. Kaya nga po, maging ang kamatayan ay hindi natin kinatatakutan. Amen? Instead, pinaghahandaan, pero hindi kinatatakutan. Amen? Dahil hindi natin alam, yung kamatayan ay unpredictable. No one knows. Hindi natin alam kung buhay pa ba tayo bukas. Hindi natin alam kung buhay pa ba tayo next week, next month. Hindi natin alam yun. Ang tanging alam lamang natin, yung buhay na na-spend na natin. Kagaya po sa akin, ako pa 50 years old na. Alam ko, within 50 years, yung buhay na ito na regalo ng Panginoon, nagamit ko na. Pero ang hindi ko alam, kung ilan na lang ang natitira. Di po ba? Tayo po, hindi natin alam kung ilan na lang ang natitira. 5 months na lang ba? 1 month na lang bang natitira? 1 taon na lang bang natitira? Pero alam po ninyo, mga minamahal, kung ilang taon, ilang buwan, ilang araw na lang ang natitira sa buhay mo, gamitin mo yan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Gamitin mo yan sa pagpupuri. Gamitin mo ang natitirang araw, ang natitirang oras, ang natitirang panahon sa buhay mo, mga minamahal, upang ang buhay mo ay maging kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dumating man yung point, na kunin na ng Panginoon ang buhay natin, wala tayong regrets. Wala tayong panghihinayang dahil nabuhay tayong naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo pong mga anak ng Panginoon, maging ang kamatayan ay hindi natin kinatatakutan. Dahil kapag takot kang mamatay, pag may sakit ka, takbo agad sa doktor. Pag may sakit ka, takbo agad sa medisina. Dahil takot kang mamatay. Amen. Pero pag wala kang takot mamatay, inaasa mo ang buhay mo sa mahal na Panginoon. Dahil alam mo, kung kaya ang gamutin ng doktor at medisina, mas lalo't higit, mga minamalang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ang sabi po rito, mga minamahal, walang mangyayaring himala sa buhay ng isang mananampalataya. Kapag ang kanyang takot ay higit pa sa kanyang pananampalataya. At kapag walang himalang nangyayari sa buhay mo, hindi mo maramdaman yung kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil walang himala eh. Dahil yung kapangyarihan, that is the evidence of existence ng ating mahal. Yan ang patunay na mayroong Diyos. Dahil siyempre, paano mo mapapatunayan yung kanyang pagka-Diyos kung wala siyang taglay na kapangyarihan? At dahil nakita mo, naranasan mo, in your own personal experience, nakita mo ang pagkilos ng mahal na Panginoon sa buhay mo, napatunayan mo na totoo ang Diyos. Mayroong Diyos sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ang sabi ng Biblia ni Apostle Paul, my teaching and my preaching is not for enticing words of man's wisdom. Hindi ako nangangaral, sabi niya, sa magitan ng mga matatamis, mapanghikayat ng mga salita, kundi ako'y nangangaral sa kapahayagan ng Espiritu Santo at kapangyarihan, that your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of the living God. Ang nais ni Apostol Pablo, ang ating mga pananampalataya ay hindi maging matibay mula lamang sa turo ng tao. Meron pong benefits. Yung wisdom of man, meron pong benefits yan para sa ating paglago. But there is a greater benefits once ng ating faith ay mag-stand sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Di ba? Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Dito, nanatili tayo sa gawain ng ating mahal na Panginoon because we are 100% totally convinced
na totoo ang Diyos. Say amen. Say amen. Say amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kumbinsido tayo eh. Kumbinsido tayo. Kasi kung hindi tayo kumbinsido dito na totoo ang Diyos, wala na tayo dito ngayon. Pero dahil kumbinsido tayo, kumbinsido ka, kumbinsido tayong lahat na totoo at makapangyarihan ang Diyos nating pinaglilingkuran, kahit anong pagsubok, nandito pa rin tayo. Kahit anong katitisuran, nandito pa rin tayo. Kahit anong problema, nandito pa rin tayo. Kahit minsan, crisis financially, dumadalo pa rin tayo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Because we are 100% totally convinced na buhay ang Diyos nating sinasamba. Totoo ang Diyos nating pinupuri. Ay ang sabi rito mga minamahal, yung faith natin, mahalaga. Because faith produce power. And the power produce miracles. Yung pananampalataya natin, ito po'y lumilikha, mga minamahal ko, ng kapangyarihan. At yung kapangyarihan ay lumilikha ng himala. Yung himala ay lumilikha ng pananampalataya. Yan po yung cycles of faith. Pananampalataya, lumilikha ng kapangyarihan. Kapangyarihan, lumilikha ng himala. Yung himala, lumilikha ng pananampalataya. Kagaya po sa babae na 12 years na bleeding. Nagbi-bleed siya ng within 12 years. Siya po ay nagpapagamot, pero walang lunas. Ganun pa rin po yung kanyang karamdaman. Alam po ninyo mga minamahal, ang sabi niya sa kanyang pananampalataya, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoon, ako'y gagaling. Siya po ay lumapit. Nahawakan niya yung laylayan ng damit ng mahal na Panginoon. Agad-agad naramdaman ng mahal na Panginoon na mayroong kapangyarihang dumaloy sa kanya. Mayroong kapangyarihang lumabas sa kanya. Amen. At paglabas ng kapangyarihan na yon, yung babae ay gumaling. Yun ay himala, di ba? Kaya faith produce power, and then power produce miracles. At dahil sa milagro na ginawa ng mahal na Panginoon doon sa babae na 12 years na nagbi-bleed, hanggang ngayon, mga minamahal, nagtitiwala tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Dahil kamangha-mangha, halos hindi ka paniwala. Maraming himala ang nangyayari sa ating ministeryo. Halos hindi ka paniwala, pero naniniwala tayo dahil sa atin mismo, sa mga buhay natin, kumilos ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung isipin lang, sa ating paglilingkod, wala tayong dapat ikatakot dahil totoo ang Diyos natin. Wala tayong dapat ikabahala. Ano mang pagsubok, ano mang problema, dapat ang Kristiyano ay palaging payapa. Bagamat below the belt na po ang mga pangyayari, below the belt na po ang pagsubok, magtiwala pa rin sa ating mahal na Panginoon dahil alam natin, palaging may remedy ang ating mahal na Panginoon. Palaging may inihahandang solusyon ang ating dakilang Diyos. Gaano man kahirap ang pagsubok, gaano man kahirap ang problema, palaging may inihahandang solusyon ang ating mahal na Panginoon. So tinuturuan tayo ng Diyos na huwag matakot. Sapat na po yung mga testimony na nangyari sa ating mga buhay. Sapat na po yung mga patotoo na ating narinig, ating nakita upang lubos tayong magtiwala at manampalataya sa ating mahal na Panginoon. Kami po'y nakakilala sa mahal na Panginoon, year 1986. Up to the present, nandito pa rin kami naglilingkod. I was 10 years old at the time. Kami po yung pinakaunang children's choir sa dako ng Sabarte. Mga minamahal, pero alam po ninyo, ang unang-una kong nakitang himala sa dako ng Sabarte, yung lineage ng ating beloved honorable pastor, yung isang mataas na lalaki, siguro 6-footer yun, mga minamahal, merong sakit na goiter. Lineage ng mahal na pastor, katatapos pa lang po mag-ayuno ng mahal na pastor, nakita ko po sa akin dalawang mata, dahil ako po'y bata pa, pag ganyan mga lineage, nasa harapan po ako palagi, pinanonood ko yung pag-lineage ng mahal na pastor. Isa pong nagpatibay sa aking pananampalataya. Yung nakita ko na yung goiter, na 3 taon nang lumulobo yung kanyang goiter, mga minamahal, pero split of a seconds, mga minamahal, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magtataka, saan napunta yung bukol na yun? Saan napunta, mga minamahal? Pero sa Diyos, walang imposible, wala pong mahirap. Kaya sa stage ng aking buhay, ako po'y naglilingkod hanggang ngayon, mga minamahal, ako po'y 50 years old na po, nakilala sa ating mahal na Panginoon. Talagang masabi ko po, mga minamahal, wala na pong dahilan para mag-alinlangan ako sa kayang gawin ng ating minsan kasi, inilimitahan natin yung kayang gawin ng Diyos. Minsan, mga minamahal, ina-underestimate natin yung kayang gawin ng ating mahal na Panginoon. Eh makita mo, basahin natin ang Biblia. From the book of Matthew chapter 14, verse 26, up to verse 31.
From the book of Matthew, chapter 14, verse 26 up to 31. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit. And they cried out for fear. But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw the wind boisterous, he was afraid. And beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. And immediately Jesus reached for his hand and caught him and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Amen. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 14, talatay 26 hanggang 31. At nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay nangagalumihanan sila na nagsasabi, multo, at sila ay nagsisigaw dahil sa takot. Datapwat pagka kayo nagsalita sa kanila si Jesus na nagsasabi, laksan ninyo ang inyong loob. Ako nga, huwag kayong mga takot. At sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga ay paparianin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. At sinabi niya, halika, at lumusad si Pedro sa daong at lumakas sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Datapwat, pagkakita niyang malakas ang hangin, ay natakot siya at nang siya'y malulubog, ay sumigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. Sa 31, at pagkadakay, iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya. At sa kanya'y sinabi, O ikaw nakakunti ang pananampalataya, bakit ka nag-aalinlangan? Amen. Amen. Kapag tayo po ay may takot sa ating mga puso, nang ibig sabihin po noon ay kakaunti ang ating mga pananampalataya. At kailangan nating trabaho, i-work out natin na mag-increase yung ating faith. Sabi ng Bible, even the apostles, they pray to the Lord that the Lord may increase their faith. Kung ang mga apostoles nga nanalangin na dagdagan ng Panginoon ang kanilang mga pananampalataya, dapat ganun din po tayo, mga minamahal, ipag-pray natin every time we kneel our knees. Sa tuwing tayo po'y luluhod, sa tuwing tayo po'y mananalangin, isama natin sa mga prayers natin na, Lord, please increase our faith. Di ba? Dahil kapag makulangan tayo ng pananampalataya, kagaya kay Apostol Pedro, ang sabi niya, Panginoon, hayaan mo ako lumakad sa ibabaw ng dagat at ako'y paparian sa'yo. Sabi ng Panginoon, sige, bumaba ka sa dagat, sa tubig, at ikaw ay pumarito sa akin. Si Apostol Pedro nakalakad. And the question is, bakit nakalakad si Apostol Pedro sa ibabaw ng dagat? Genesis to Revelation. Si Pedro lang ang nakalakad sa ibabaw ng dagat, maliban sa ating mahal na Panginoong si Kristo. Pero kung sasaliksikin natin ang Biblia, Genesis to Revelation, si Apostol Pedro lang ang nakalakad sa dagat. At si Apostol Pedro, nakalakad sa ibabaw ng dagat, yan po'y dahil sa kanyang pananampalataya. Amen. Because there is power in faith. Nakalakad si Apostol Pedro dahil sa kanyang pananampalataya. Pero sabi ng verse 30, kay Lipo, paki-forward po natin, verse 30. Kay Lipo, mga minamahal sa ating screen, paki-flash po natin. Datapwat, nang pagkakita niyang malakas ang hangin, ay natakot siya. Natakot siya. At nang siya'y malulubog, ay sumigaw na nagsasabing, Panginoon, iligtas mo ako. Nag-start yung kanyang paglubog sa tubig nung siya po ay natakot. Nung makita niya, mga minamahal ko yung alon, nung makita niya yung hangin, nawala yung kanyang focus. Amen? Yun po ang gustong-gusto ng kaaway. Mawala yung focus natin. Nung sa po'y nakakalakad sa dagat, nasaan ang kanyang focus? Nandun sa mahal na Panginoon. Yun po ang sinasabi ng Biblia. Look unto Jesus because Jesus is the author and the finishers of our faith. He's the author and the finishers of our faith. Amen? Sabi ng Bible, fix your eyes on Jesus. Fix your eyes on Jesus. Si Apostol Pedro, nawala yung kanyang focus. Nung makita niyo yung lakas ng hangin, nung makita niyo yung lakas ng ulan, lakas ng bagyo, nawala yung kanyang focus. Yun ang gustong-gusto ng kaaway. Mawala yung focus natin. Dahil once na mawala ang focus natin sa mahal na Panginoon,
magiging distracted tayo, magiging vulnerable tayo mga minamahal, magiging mahina tayo kapag mawala yung focus natin sa mahal na Panginoon. Kaya ang gusto ng mahal na Panginoon, kapag may problema, fix your eyes on Jesus. Kapag may pagsubok, fix your eyes on Jesus. Kapag ikaw ay nasa panganib, ikaw ay nasa kagipitan, fix your eyes on Jesus. Look unto Jesus. Huwag titingin sa problema, huwag titingin sa pagsubok, huwag titingin sa karamdaman, huwag titingin sa anumang bagay na sa ating paligid. Maging sa sarili mo, huwag kang titingin. Dahil may katatisuran tayo mga minamahal. Di ba? Huwag tayong titingin sa problema. Fix your eyes on Jesus. Kaya makita mo si Apostol Pedro, nung nawala yung kanyang focus, unti-unti siyang lumubog. Ganun ang mangyayari sa atin. Amen? Kaya ang gusto ng Panginoon, fix your eyes on Jesus. May problema, trials financially, fix your eyes on Jesus. Lord, ikaw pong bahala. Tutok palagi sa mahal na Panginoon. May karamdaman, matinding karamdaman, dahil alam po ninyo, ang pinakamabigat na pagsubok sa Kristiyano, hindi pera. Amen? Hindi persecution ng loved ones. Ang pinakamabigat, mga minamahal na pagsubok sa Kristiyano ay yung balat sa balat, yung buto sa buto, yung laman sa laman. Yan po yung karamdaman, yung sakit. Diyan susukatin ng ating mahal na Panginoon. Kung may karamdaman ka, kung magtitiwala ka pa rin ba sa Kanya, aasa ka pa rin ba sa Kanya, o tatakbo ka sa ospital, tatakbo ka sa doktor, mga minamahal, diyan po susukatin ang ating mga pananampalataya. Pero pag ikaw ay buong pusong nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon, alam mo, mga minamahal, na may magagawa ang Diyos sa lahat ng bagay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Fix your eyes on Jesus. Apostol Pedro, dahil siya po ay nawala sa focus. Amen? Amen? Maraming mga distraction sa kanyang paligid doon sa tumutok. Sa mga tao na ginagamit ng kaaway para sirain ka. Sa mga tao na ginagamit ng kaaway para ma-offend ka. Sa mga tao na ginagamit ng kaaway para ma-disappoint ka, ma-discourage ka. Manghina ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Doon sa tumutok, mga minamahal, tayo po ay mabubuwal. Mawawala tayo sa paglilingkod. Mawawala tayo sa focus. Hanggang makita na po natin, mga minamahal, nanghihina na po tayo, nalulupay-pay na tayo, wala na po tayong ganang dumalo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero kung nakapokus lang tayo sa mahal na Panginoon, si Pedro, kung nakapokus lang sa mahal na Panginoon, hindi siya lulubog. Kaya't nang si tinulungan ng mahal na Panginoon, hinawakan ng kanyang kamay, anong sabi ng mahal na Panginoon? Taong pagkakaunti ng pananampalataya. Dahil kapag tayo po'y tabla ng takot, kulang tayo ng pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Fix your eyes on Jesus. Pakita mo, sa panahon ng mga Israelita, the Lord commanded them, go to that land and possess the position. Sila inutusan ng mahal na Panginoon, pumunta kayo sa lupang pangako, yung land of Canaan. Dahil yun ay ipinangako kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, na ibibigay ko sa inyo, sa inyong mga magulang, sa inyong mga lipi. Kaya sabi ng Panginoon, go to that land and possess the position. Pumunta kayo sa lupa na yan at ang kinin ninyo ang lahat ng pag-aaral sapagkat yan ay inyo, yan ay ibinigay ko sa inyo. Pero bago nila pasukin ang land of Canaan, si Moses ay nag-utos ng 12 espiya para i-double check yung lupa ng Kanaan. At nung pinadala niyo 12 spies, ang unang bumalik yung 10 espiya, naiwan si Caleb at saka si Joshua. Amen. Nung bumalik yung 10 spies, yung kanilang dala ay evil report. Evil report, mga negative report. Sabi nila, huwag tayong tumawid, huwag tayong pumunta, huwag natin sakupin ang lupang pangako na sinabi ng Panginoon sapagkat doon nakatira ang mga higante. Yung mga giants na naroon ay yung mga descendant ni Anak, mga anak ni Anak, mga minamahal, mga higante. Natakot yung 10 spies. Dahil mga higante ang nakatira, sabi nila, para lamang tayong tipaklong na pipisain sa kanilang mga paa. Kaya sila po yung nangamba, natakot, naunahan sila ng takot. Kaya sila yung nag-decide na hindi nilang tumuwid. Amen. Pero si Joshua at saka si Caleb, yung kanilang dala ay mga malalaking mga prutas. Patunay na yung lupa ng Kanaan ay fertile, mataba yung lupa ng Kanaan. Dahil imagine, yung laki ng ubas. Yung ubas natin ngayon, ganyan lang kalalaki, no? Pero yung ubas nung nakuha ni Caleb at saka ni Joshua, kasing laki ng kamao, yung laki ng ubas, mga minamahal. Patunay na mataba ang lupa ng Kanaan. Amen? Pero wala na silang magawa.
Dahil natakot na yung maraming tao, mga minamahal, dahil sa evil report, doon sa negative report, mga minamahal, ng dala ng 10 spies. Kaya tinablan na sila ng takot. Just imagine, nasa edge na sila ng Jordan River. Nasa dulo na sila ng Jordan River. Tatawid na lang sila. Tatawid na lang sila. Mga nakita ng mahal na Panginoon, nandun na sila eh. Tatawid na lang. Kaya sabi ng Panginoon, go to that land and possess the position. Pero alam po ninyo, because of that fear, mga minamahal, takot sa kanilang mga puso, hindi sila tumuwid. Yun po ang nagagawa ng takot sa ating mga puso. Hindi natin magawa ang kalooban ng Panginoon. Maraming mga bagay ang hindi natin nagagawa dahil nauunahan tayo ng takot. Sila po yung naunahan ng takot. Hindi po sila tumuwid. Pero alam po ninyo, mga minamahal, mas pinili nilang magpaikot-ikot doon sa wilderness within 40 years kaysa tumuwid, mga minamahal, ng Jordan River. Diba? So makita mo yung epekto ng takot. Huwag tayong titingin sa takot. Si David, mga minamahal, sa paslit lang. Pero nung hinamon ng Israel o ni Goliath ang bansa ng Israel, si David ay hindi po natakot kay Goliath. Hindi niya tinignan yung laki because Goliath is intimidating warrior. Is fearless. Siya po ay masyadong matapang, well-trained na soldier. Ikumpara mo kay David. He is intimidating warrior. Well-trained siya mula sa kanyang pagkabata si Goliath. Ikumpara mo kay David, si David, mga minamahal, nag-aalaga lang ng tupad ng kanyang tatay. Amen. Wala siyang mga minamahal kakayahan, humawak ng espada, makipaglaban. Pero si Goliath ay well-trained, intimidating warrior. Amen. Lumaking mandirigma, lumaking hasa, mga minamahal, sa paghawak ng espada. Pero si David ay walang kaalam-alam. Pero alam po ninyo, ang tinitingnan ni David, hindi ang laki ni Goliath. Ang tinitingnan ni David, hindi yung laksi ni Goliath. Ang tinitingnan ni David, hindi yung armas, hindi yung galing, hindi yung pagiging veterano ni Goliath. Ang kanyang tinitingnan, ang magagawa ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi niya, Goliath, ikaw ay pumarito upang makipaglaban sa akin. Dala ang iyong espada at kalasag. Ako ay pumarito. Dala ko ang aking Diyos ng Israel, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So makita mo, pag nakapokus tayo palagi sa kapangyarihan ng Diyos, sa magagawa ng Diyos, hindi tayo mawawala sa focus. Ang puso natin ay mapupuno ng tapang. Ang puso natin ay mapupuno ng mga minamahal ng kapangyarihan na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magtiwala palagi sa Diyos. Focus, fix your eyes on Jesus, kapatid. Ano man ang pagsubok na kinakaharap mo ngayon, problema na kinakaharap mo ngayon, gaano man yan kabigat, yan po'y kayang-kaya ng ating mahal na Panginoon. Fix your eyes on Jesus. Tayo po'y umawit sa mahal na Panginoon. Purihin natin ang ating dakilang Diyos sa oras na ito, mga minamahal. Tayo po'y pinagpala sa lahat ng mga pinagpala. Dahil nandito tayo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Sa ating mga narinig, nakita, personal nating naranasan, na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Sapat na po ito, mga minamahal, upang magtiwala tayo na totoo ang salita ng Diyos, na kailanman ay hindi na tayo iiwan at pababayaan, mga minamahal. May pagsubok, yes. May karamdaman, yes. May mga hamon sa buhay na dumarating. Pero tapat ang Panginoon na nangako. Pag tayo ay nasa gitna ng kagipitan, iunat niya ang kanyang mapagpalang kamay upang tayo po'y patnubayan, mga minamahal. Ay pinagpala dahil totoo ang Diyos. Buhay ang Diyos natin pinaglilingkuran. Pinagpala tayo. Hindi tayo hinayaang maligaw ng Panginoon. Hindi tayo hinayaang malasol sa ating pananampalataya. Kung tayo ay nandito sa totoong gawain ng ating mahal na Panginoon, tayo po'y umawit sa Diyos. The Lord thy God, Purihin natin ang mahal na Panginoon. thy right hand, saying unto thee, Yes, amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Amen. the Lord thy God, behold thy right hand, saying unto thee, fear not, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed,
Jesus, thank you so much, oh God, for I am waiting. Be not dismayed, for I am thy God. Be not dismayed, for I am thy God. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory to Jesus. Glory, glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ka, dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you po, and beloved preacher Brother Joe, mga minamahal sa oras na ito. Habang tayo nagpapasalamat sa mahal na Panginoon, misana pa nating ibigay sa ating mabait na Diyos. Hallelujah. Dagdagan natin ang ating pananampalataya. Tayo tumalangin sa mahal na Panginoon, palakasin tayo sa araw-araw. Ang Diyos magdagdag ng ating pananampalataya sa anumang pagsubok na ating inaharap. Mga pagsubok sa buhay mo, minamahal. Hallelujah. Sabi ng banal na kasulatan, hindi tayo iiwan, hindi tayo pabayaan ng Diyos. Hallelujah. Siya ang Diyos na nangako na sasamahan tayo mo, minamahal. Palalakasin tayo ng ating mahal na Panginoon. Siya ang ating kalakasan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. We hunger for your presence, Lord. Hallelujah. We need you, Lord. Increase our faith, O God. Hallelujah. Dagdagan mo aming pananampalataya sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy kaming kabagan, palakasin, O Diyos. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Tayo magkaisang manalangin, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Dakilat mapagpalang po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Yesus, muli ka namin pinabot namin taos pusong pasalamat mo sanang pa sa iyong banal na salita o namin napakinggan. At sa oras na ito kami lumalapit sa trono ng biyaya, humingi ng tawad sa aming mga nagawang pagkakamali, pagkakasala, mga pagkukulang, mga pag-alinlangan, kawalan ng pananampalataya. Patawarin kami, O Diyos. Saliksikin mo kami mga puso, palakasin mo kami, O God. Sa unang dalangin namin, beloved parents in the Lord, panghawakan mo ang bawat isa sa amin. Dadagan mo ang aming katatagan sa aming paglilingkod sa iyo. Lutasin mo ang lahat ng problema, Panginoon Diyos, ikaw maglutas ng bawat problema ng meron ng bawat isa. Pagalingin mo mga karamdaman, mabang buhay, malusog, malakas sa pangatawan. Patatagin mo ang bawat isa. Lutasin mo ang kalamang suliranin, O God. Abutin mo ang pangangailangan ng bawat isa sa lahat ng bagay, sa financial material, lalo tigit sa spiritual. Ang aming mga labuan, singatan mo sila. Pagalingin mo may mga karamdaman sa aming mahal sa buhay, O God. Ingatan mo ang lahat ng iyong mga anak, ang buong sangbayan ng aming ginagalang na magulang sa iyo, sa kalampangangasiwa sa banal na iglesia, lahat ng manggagawa, lahat ng kapatiran sa buong mundo, pagpalain kaming lahat sa gabing ito. In the name of Jesus, in the name of Jesus we pray. Amen. Ipatong po ang ating kamay sa ating ulo, mga minamahal. I-cast out ang mga karamdaman. Hallelujah. Mga doubts and unbelief. Sige po, hallelujah. Dakila namin ang mga Diyos ang ginagamit yung banal, makapangyarihang pangalan, mahal na Panginoong Yesus. At sa gabing ito, sama-sama namin sinasaway ang lahat ng gawa ng kaaway, mga karamdaman, mga problema, pag-alinlangan, pandulupaypay, lukewarmness, backsliding spirit, cast out, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, cast out doubts and unbelief, cast out problem, be solved. In the name of Jesus, be healed and be blessed.